Gumawa ang lalaki ng malabong galaw gamit ang kanyang mga kamay habang ang kanyang kasama ay nakahawak ng mga palad sa matigas na ibabaw ng bato. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay upang sumugod nang biglang may lumabas na gintong liwanag sa paligid nito. Sa sandaling ito, umatake sa lupa at ang dilaw na tatak ay lumaki. Ang hampas na ito ay nagdudulot ng pinsala sa isang kakilakilabot na substansya. Ang halimaw na ito ay nasa galit. Isang malaking bitak ang lumitaw sa lupa. Nakatagilid ang isang lalaki habang ang kanyang kasama ay nakatayo at isang berdeng tatak ang lumitaw sa ilalim ng kanyang paa. Nag-aaway ang isang tao na ang ganitong sitwasyon ay hindi inaasahan. Sinabi ng ating bida na siya ay patungo na sa isang direksyon. Itinutulak ng lalaki ang isang berdeng spot na parang esmeralda at malalim na tumalon sa matigas na ibabaw ng bato. Hinahaplos ng ating bida ang bato gamit ang kanyang mga daliri habang ginagawa ang kanyang trick. Iniisip niya na ang protective barrier ay parang isang solidong pader at kung ipapaligid ito sa halimaw, magiging isang kulungan ito para sa kanya. Ipinakita ng babae ang ilang gamit sa isang malita. Nang pagmasdan ng lalaki ang mga ito at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang baba, iniisip niya ang item na binili mula sa hunting association. Ang mga green granule ay nasa isang kahon. Idinagdag pa niya na ito ay isang klase ng nakamamatay na lason, ang limitless black poison pill. Hawak ng lalaki ang isang esmeraldang bola sa kanyang kamay at iniisip niyang maganda ang kanyang binili. Ang lalaki na may maiikling buhok ay naghahanda upang itapon ang pill na iyon. Iniisip niya na kung papasabugan niya ang device na ito sa loob ng barrier at isasara ito, ito ay nangangahulugang tagumpay niya. Laking gulat ng ating bida nang mapansin niyang sa detalyadong sitwasyon ay kayang patayin agad ang halimaw. Sa isang bakanteng bangin ng isang malaking bundok, nagulat ang ating bida na nawawala ang halimaw. Binuksan niya ang kanyang bibig at naging nerbyoso nang biglang lumitaw ang halimaw sa likod niya. Tinanong ng lalaki ang sarili kung saan nawala ang kanyang kalaban. Madilim na tentacles ang pumulupot sa binti ng lalaki. Biglang itinaas ng halimaw ang ating bida sa ere. Ang lalaki na may maiikling makinis na buhok ay naging malungkot. Iniisip niya na nakatakas ang halimaw sa pamamagitan ng kanal. May isang tao na sumugod gamit ang payong. Naalala ng ating bida na wala siyang impormasyon tungkol dito kaya hindi niya ito naisip at pagkatapos ay nag-isip kung ito na ba ang katapusan niya. Binuksan ni Yam ang kanyang bibig at hawak ang payong sa kanyang mga kamay. Tinawag ng babae ang kanyang uncle. Nagsagawa siya ng maraming pag-atake sa halimaw na humahawak sa ating bida. Binitiwan ng halimaw ang binti ng lalaki at tumalon ang ating bida papuntang lupa at tumakbo patungo kay Yam. Lumiko ang babae patungo sa kanyang uncle, tinanong siya na tumakbo at pinaalalahanan siya na may isang eskinita sa isang partikular na direksyon. Ang isang lalaki na may maiikling buhok na kulay koko ay mabilis na tumatakbo kasama si Yam mula sa kanilang kalaban. Tinatanong niya ang kanyang kasamahan kung ano ang ginagawa nito dito, kung ipinag-utos niya sa lahat ng mga sibilyan na lumikas. Tinanong ng babae ang kanyang uncle kung ano ang ginagawa niya, kung siya ay isang kinatawan ng klase F. Ang mga tentacles ng halimaw ay patuloy na sumusunod sa mga bayani. Sabi ng ating bida na siya ay isang adulto at gising na. Nagbabala si Yam sa kanyang kausap na huwag siyang pagtawanan. Tinanong niya kung ito ba ang tao na humiling ng proteksyon mula sa estudyante ng kalapit na paaralan. Tumingin ang lalaki sa babae na malawak ang bibig at pumikit. Sinabi niyang na-warningan na niya si Yam na siya ay medyo bata pa. Sinabi ni Yam na, alam niya ito, kaya kailangan niya ng mas malaking lakas. Isang batang babae na may kakaibang kulay ng buhok ay malungkot na nagmamasid. Hawak kamay si Yam at ang ating bida at tumatakbo sila sa isang partikular na direksyon.
Ipinagpapalagay niya na nang matulog ang kanyang uncle sa kanya kamakailan, nakapagpagaan siya ng loob dahil inisip niya na ang bagong kakilala ay talagang nais siyang protektahan. Tumingin ang schoolgirl ng malungkot pababa. Iniisip niyang maaaring magalit ang mga tao sa kanya dahil sa ganitong ugali. Tumatakbo ang mga bayani sa isang partikular na direksyon. Ipinaliwanag ng babae na wala siyang sapat na lakas upang protektahan ang kanyang sarili. Ang mga gusali sa kalsada sa lungsod ay, sinabi niyang ito ang dahilan kung bakit nais ng babae na maging mas malakas. Ang isang batang babae ay tumingin sa isang hindi kilalang direksyon. Ipinaliwanag niyang dati ay wala siyang pagkakataon na gawin ang anumang bagay dahil sa kanyang edad. Isang hindi kilalang tao ang tumatakbo sa ulan. Ang mga tao ay tumatakbo palayo sa bata. Idinagdag ni Yam na ayaw niyang maghintay ng tulong habang siya ay nag-aalala. Ang isang tao ay tumatakbo ng mabilis. Sinabi ng babae na nais niyang magkaroon ng kapangyarihan na siya mismo ang pipili, isang kapangyarihan na maaari niyang gamitin upang protektahan ang sarili. Nagmumukha siyang seryoso at tumingin ng matatag sa harap. Isang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng mga kulot ay lumingon sa kanyang uncle at ipinapaalala ang kanyang mga sariling salita. Tumingin ang lalaki na may maiikling makinis na buhok pababa sa gulat. Sinabi ni Yam na mayroon siyang kapangyarihang makakapagpabago ng isang babae at magpapalakas dito. Sila ng ating bida ay tumatakbo palayo mula sa kanilang kalaban. Tinanong ng estudyante ang kanyang kaibigan kung ipapakita niya kung gaano siya kalakas. Itinaas ng mga bayani ang kanilang mga ulo at medyo nagulat sila. Nagkamayan sila nang biglang may asul na liwanag na lumitaw sa kanilang paligid. Isang maliwanag na pagsabog ng liwanag ang nangyari. Hawak ng lalaki ang isang sandata sa kanyang kamay at tinanong kung paano nangyari ang ganitong sitwasyon. Maaaring magtapos ito sa ganitong paraan. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata ng malaki sa gulat. May isang bagay na lumalapit sa kamay ng babae kung saan isang asul na selyo ang lumitaw. Ang estudyante sa paaralan ay ngumiti ng maligaya habang itinaas ang kanyang mga palad sa ibabaw ng kanyang ulo. Inanunsyo ng sistema ng mundo na inactivate ni Yam ang isang kakayahang tinatawag na icy breath at nakumpleto na ng babae ang kanyang pagpaparehistro. Tinawag niya ang kanyang uncle at ipinaalam sa kanya na nakatanggap siya ng S-rank. Tumingin ang lalaking may maikling buhok sa harap ng nakanganga, hindi makapaniwala. Sinabi ni Yarem na nagkaroon siya ng mga cool na kakayahan. Sinabi ng kanyang kaibigan na walang sinuman ang dapat magsabi ng malakas tungkol sa kanilang mga kakayahan. Ang mga tentacles ng halimaw ay humihila ng pataas. Tinanong ni Irem kung ano ang pakiramdam ng kanyang uncle tungkol sa kanyang mga bagong pagkakataon. Ang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng kulot ay tumingin ng diretsyo habang isang halimaw ang sumulpot sa likod niya. Binabalaan ng lalaki ang kanyang kasama tungkol sa paglitaw ng halimaw. Ang tentacles ng kalaban ay gumagapos sa palso ng estudyante. Sinubukan ng kanyang uncle na magbigay ng babala na kailangan niyang mag-ingat. Pinapanood ng mga lalaki ang kanilang kasama na natatakot at tumama sa pader. Ang mga kasamahan niya ay nagulat. Tumingin ang babae sa halimaw na kanyang nontog sa matigas na bato. Iniisip ng ating bida na ang ganitong uri ng lakas ay karaniwan para sa S-class. Si Yam ay kumumpol ng kanyang mga kamay sa kamao at ngumiti. Nang maligaya, tiniyak niyang kakayanin niya pa ito mag-isa. Isang estudyante ang lumapit sa isang matangkad na lalaki at iniunat ang mga kamay patungo sa isang partikular na staff. Tinanong niya ang kanyang kaibigan kung maaari niyang ipahiram ang isang sandata. Pumayag ito at inilagay ang dulo ng staff sa lupa habang isang asul na liwanag ang lumitaw sa paligid nito. Isang haligi ng liwanag ang lumitaw habang inihahatid ni Yam ang pagkatalo.
Ang isang lalaki ay lumikha ng mga dilaw na shield upang protektahan ang sarili at ang kanyang kaibigan mula sa mga bato. Humingi ng tulong ang ating bida. Isang asul na selyo ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ng babae. Inanunsyo ng game system na malapit nang ma-activate ang Hermes shoe skill. Isang kislap ng maliwanag na liwanag ang nangyari dahil sa malakas na atake ni Yam. Bumalik, pinrotektahan ng lalaki ang kanyang kaibigan mula sa mga bumagsak na bato habang itinaas ang kamay sa hangin. Malakas na tinawag ng ating bida ang pangalan ng babae at pinaalalahanan siya na mag-ingat dahil sa ganitong sitwasyon ay madudurog sila hanggang sa mamatay. Ang lalaki na may maiikling makinis na buhok ay tumingin ng may hindi kasiyahan sa estudyanteng lumulutang sa ere. Nagsorry si Yam at ipinaliwanag na wala pa siyang mahusay na kontrol sa kanyang kapangyarihan. Inilagay ng ating bida ang kamay sa kanyang noo at ngumiti ng masaya. Ang isang lalaki ay iniunat ang kanyang kamay papunta sa harapan at tumingin ng diretsyo. Malungkot na tinatalakay ng lalaki kung paano bilang isang hunter, tinawag ang taong ito bilang isang ice witch. Ang babae ay ngumisi ng masaya at ipinikit ang kanyang mga mata. Iniisip ng ating bida na ang kanyang bagong kaibigan ay isang bata na may kakayahang magbigay ng taos-pusong ngiti. Inilagay ng lalaking may maikling buhok ang kanyang ulo at sinabi na hindi niya inasahan na madyay gising ang babae ng ganoon kabilis at dagdag pa niya na magiging maganda sana kung may pagkakataon siyang maglunsad ng atake sa malaking lugar. Sinabi ng isang lalaki na maaari niyang iwanan ang ganitong bagay para sa kanya. Isang tao ang iniunat ang kanyang kamay habang isang burgundy na aura ang lumilitaw sa paligid nito. Isang tao ang naghahanda para sa isang malakas na atake nang pinapanood siya ni Eugene at ng kanyang kaibigan. Tumingin si UIL ng matatag sa harapan. Tinawag ng isang tao ang pangalan ng taong ito. Ang estudyante ay tumingin sa kanyang kasama habang ginagawa ang nakamamatay na atake. Iniwas niya ang kanyang mga mata ng malaki sa gulat. Ang katawan ng halimaw ay nasusunog. Nagulat ang babae na kayang sunugin ng lalaki ang kalaban sa kanyang unang atake. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at nagpadala ng mga naglalagablab na suntok pataas. Nagkibit balikat ang lalaki at tumingin ng matatag sa harapan. Tumingin ang estudyante sa ibaba na may paghanga. Ang lalaki ay nakatayo sa lupa sa gitna ng mga guho at mga bato, at tinitingnan ng may interes ang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng kanyang mga kulot. Tinitingnan ng ating bida si Yoon na malungkot. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang kaibigan at natuwa siyang dumating ito. Lumiko ang lalaki at tinitingnan ang gilid. Si Yam ay lumubog sa lupa at pinanood kung paano pinagsabihan ng lalaki sa raincoat ang ating bida. Tinanong siya kung alam niya kung gaano kabahala si Yoon noong tinawag siya ng kaibigan niya papunta sa lugar ng trahedya at pagkatapos ay bumubulong tungkol sa kung ilang beses pa siya kailangang paalalahanan na huwag manatili sa labas sa mga ganitong pagkakataon. Itinuro ng ating bida ang kanyang kamay patungo sa harapan at tumingin ang mga lalaki sa tamang direksyon. Sinabi ng lalaki na may maikling makinis na buhok na ayos lang at hindi kailangang mag-alala ng kanyang kaibigan ng ganoon. Itinuro ng ating bida si Yoram. Sinabi ng lalaki na nakakita siya ng isang tao na kamakailan lang ay nagising ang S-class. Ang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng kulot ay nahihiyang binati ang bagong tao. Nahihiya siya. Iniisip ng babae na ang mga mata ng lalaking ito ay talagang parang mga kailaliman. Tinitingnan ni Yoon ang kanyang kaibigan na iniangat ang kanyang ulo at gumawa ng isang aksyon gamit ang kamay. Sinabi niya na nagdesisyon siyang magkontrata sa taong ito at tinanong ang kanyang kaibigan kung ano ang iniisip niya tungkol dito at kung may mga reklamo siya tungkol sa proteksyon ng ranggong ito. Ang lalaki ay umiiyak at tinuturuan na ang batang babae ay menor de edad, at tinanong kung nasaan ang kanyang tagapag-alaga.
Itinutok ng lalaki ang daliri sa kanyang mukha at medyo kinakabahan, bumubulong ng hindi maunawaan. Si Yuon ay nasa estado ng pagkabigla at takot. Sinabi ng ating bida na nais niyang maging tagapag-alaga ng batang babae. Nag-aaway ang mga kaibigan at magkasabay na itinutok ang kanilang mga kamay habang ibinibigay ni Yam ang armas sa ibang lalaki. Tinanong ni Yuon kung ang taong kaharap niya ay talagang nais maging tagapagtiwala kaysa sa isang sponsor. Ang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng kulot ay nagpasalamat para sa staff na ipinahiram sa kanya at tinanong kung paano naiiba ang mga konseptong ito. Inililipat ng lalaki ang kanyang mga kilay patungo sa kanyang ilong at sinabi na ang isang simpleng sponsor ay hindi maaaring makialam sa mga gawain ng kanyang ward, kaya't hindi siya makakapagprotekta ng kahit ano. Inilabas ng babae ang kanyang mga mata at bibig. Ang kaibigan niya ay nagtatalo na ang caregiver ay maaaring gumawa ng mga bagay na hindi pinapayagan ng sponsor at siya ang gumaganap ng papel na ginagampanan ng magulang. Muling tinanong ni Yam ang kanyang kausap. Isang masiglang estudyante ang lumapit sa mga lalaki at tinanong sila kung tiyak na gagawin nila ito para sa kanya. Tinawag ng lalaki na nakapansyo ang pangalan ng kanyang kaibigan ng malakas at tinanong siya kung talagang nais niyang alagaan ang isang estranghero. Lumapit ang ating bida sa babae at sinabi na ang tunay niyang tiyuhin ay isang masamang tao. Tinanong kung maaari ba niyang baliwalain ang katotohanan ito, at pagkatapos ay sinabi na tanging si Yam lang ang makakapagdesisyon nito. Naging mas madilim at mas galit si Yuon. Sinusubukan sabihin ng babae ang isang bagay, ngunit hinayla siya ng lalaki mula kay Yarem na nagulat. Sinabi ng lalaki na nakapancho na hindi niya kayang pahintulutan ang ganitong sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng ating bida. Inilagay ng pulis ang whistle sa kanyang bibig at tumakbo patungo sa bata na tinatamaan ang kanyang magulang. Ipinahayag ni Yuon na maraming insidente na kung saan ang isang high rank na nagising ay gumamit ng karahasan laban sa kanyang low rank na tagapag-alaga at pagkatapos ay tinanong kung anong uri ng S-class na tao ang susunod na susundin ang isang tao na may F na halaga. Itinuturo ng lalaki na nakapancho ang kanyang daliri at nagtataka kung may sitwasyon na atakihin ng batang babae ang ating bida. Si Yam ay kumagat ng kanyang mga ngipin at naging mas malungkot. Sinabi niyang siya ay isang mabait na tao. Nagalit si Yuon at binuksan ang kanyang bibig ng malaki. Sinabi niyang mas pipiliin pa niyang maging tagapagtiwala ng estudyante kaysa sa kanya. Ang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng kulot ay nakasimangot at tinutulan ito. Ayaw ng batang babae nito dahil ipinangako ng kanyang tiyuhin na gagawin niya ito. Itinaas ng ating bida ang kanyang mga kamay at pinanood ang mga kaibigan niyang mag-away. Sinabi ni Yuon na ang batang babae ay ngayon lang nagsasabi ng ganito at baka magbago ang mga bagay sa hinaharap, at tinanong kung talagang hindi niya sasaktan ang kanyang kasamahan. Sinabi ni Yam na hindi niya magagawa ito dahil pumasok siya sa isang kontrata upang protektahan ang taong ito at tinanong kung plano ba ng kanyang kausap na saktan ang kanyang tiyuhin. Sinubukang kalmehin ng ating bida ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan ni Yuon na dalhin ang kanyang kaibigan pauwi, sinabi niyang wala nang maaring pag-usapan dito. Hinawakan ng batang babae ang ating bida sa kamay, tinanong niya kung saan siya dadalhin ni Yuon, at sinabi na hindi pwedeng makialam ang lalaking ito sa kanilang kasunduan. Ang lalaki na may maikling buhok ay naging mas malungkot dahil sa matinding sakit sa balikat. Magulo sina Yuon at Yam sa kanilang kaibigan. Tinawag ng lalaki na nakapancho ang pangalan ng ating bida at tinanong kung okay lang siya. Ang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng buhok ay panik. Tinanong ng pasyente ang dalawa kung maaari silang lumayo sa kanya. Ipinaturo ng ating bida ang lalaki na nakapancho. Tinanong ni Yuon ang kanyang kaibigan kung kailangan ba niyang uminom ng healing potion.
Ang lalaki na may maikling makinis na buhok ay yumuko at tinanong ang matangkad na lalaki kung talagang ganito siya pinalaki. Pinindot ng ating bida ang daliri sa dibdib ng kanyang kaibigan, nagalit siya at binuksan ang kanyang bibig. Sinabi niyang ang pagpili ng tagapagtiwala ay karapatan ni Yam, at dapat siyang magpasalamat bilang pinuno ng guild na isang tao ng S-rank ang sumali. Sinubukan ni Yuon na tumutol sa kanyang kasamahan, ngunit itinuro ng ating bida ang ibang lalaki na parang nahihirapan. Tinanong niya kung bakit kailangan nilang umuwi at sino ang maglilinis ng lahat ng kaguluhan, at idinagdag na pinaghihintay nila ang taong ito. Inalog ng ating bida ang kamay habang ipinapolem kay Yuon at ang kanyang kasama, at hiningi na gawin ng kanyang kaibigan ang kanyang trabaho ngayon bilang pinuno ng guild. Tinutok ni Yuon ang kanyang paningin sa harap na parang naguguluhan, at tiniyak niyang mag-uusap pa sila at mabilis niyang matatapos ang trabaho at babalik. Ang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng buhok ay ikinross ang mga braso sa kanyang dibdib habang ang lalaki ay nakapatong ang mga palad sa kanyang mga balakang. Naging galit siya at binuksan ang kanyang bibig ng malaki. Isang estudyante ang malakas na nagtanong kung ang lalaking ito ang pinuno ng Abyss, at pagkatapos ay idinagdag na iba siya sa taong pinag-uusapan ng mga tao. Itinuturo ng lalaki ang batang babae na mabilis na naupo sa isang bato na malayo sa kanya. Sinabi niyang si Yarem, pati na rin ang kanyang mga salita ay may kinalaman din sa iyo, at pagkatapos ay hiningi na huwag siyang lumapit at umupo sa isang lugar. Nababalisa ang estudyante at tinitingnan ang kanyang bagong tagapag-alaga. Humihingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na kontrolado na niya ang kanyang kapangyarihan, pagkatapos ay tinanong kung anong kalagayan ng balikat ng ating bida. Sinabi ng ating bida na ito ay isang karaniwang bahagyang dislokasyon. Kinuha ng lalaki ang kanyang sapatos mula sa lupa at sinabi na ito ay sapatos ni Yam. Ngunit dahil hindi pa niya kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, isinuot niya ito. Tumingin ang ating bida pababa at isinusuot ang sapatos sa paa ng estudyante. Sinabi niyang siya ay medyo matanda na at hindi tama para sa isang babae at pagkatapos ay binabastusan ang tiyuhin ng estudyante. Isang batang babae na may hindi pangkaraniwang kulay ng buhok ang tinitingnan ito ng may pananabik. Nagbabala ang ating bida na bukas ay tiyak nilang bibili ng bagong sapatos si Yam. Ngumiti ang batang babae ng masaya habang ang lalaki na may maikling makinis na buhok ay tumingin pababa ng may konsentrasyon. Tumawa ang estudyante at sinabi na ang ganitong klaseng pag-uugali ay nagpapakaba sa kanya. Hindi maintindihan ng ating bida kung ano ang ibig sabihin ng kanyang word. Biglang napansin ng batang babae ang isang langaw, sinubukan niyang ipaliwanag na ang ganitong pakiramdam ay karaniwang ipinapakita sa mga drama. Sinubukang patayin ng estudyante ang langaw pero nasaktan ang ating bida. Bulong siya ng isang bagay tungkol sa mga insekto, at may dugo sa mukha ng lalaki na may maikling buhok. Itinaas ng batang babae ang kanyang mga kamay at ang kanyang bagong tagapag-alaga ay humawak sa kanyang dibdib. Sinabi niyang hindi ito takot, kundi ang puso niya ay malapit ng masira. Humihingi ng paumanhin si Yam at tiniyak na magiging mas maingat siya. Ang kalangitan na punong-puno ng mga bituin ay nasa itaas ng lungsod. Sinabi ng ating bida na alaga niya ito. Itinali niya ang kanyang sapatos. Inalala ng lalaki ang kanyang kausap at tinanong kung bakit siya gumagawa ng mga ganoong aksyon. Pumikit siya at ngumiti. Sinabi niyang ginagawa niya ito dahil ang kwento ng batang babae ay hindi sa kanya mukhang banyaga dahil namatay ang kanyang mga magulang nang bata pa siya. Mahigpit na niyakap ng mga bata ang isa't isa. Sinabi ng ating bida na paminsan-minsan ay naiisip niya kung paano magiging iba ang mga bagay kung may malakas na base sila noon. Tumingin ang batang babae pababa ng may interes. Sinabi ng kanyang bagong tagapag-alaga na nauunawaan niyang maaaring hindi siya mukhang sapat na maaasahan. Binuksan ng estudyante ang kanyang bibig.
Tiniyak niyang ang ating bida ay isang maaasahang tao. Tumangala ang lalaki na may maikling makinis na buhok at ngumiti, nang si Yam ay lumingon palayo. Tinanong niya ang kanyang kausap kung talaga bang ganun siya. Idinagdag ng batang babae na maaari itong totoo kahit na sa isang taong nagtanong ng proteksyon mula sa isang estudyante ng kalapit na paaralan, at pagkatapos ay tinanong ang kanyang tiyuhin, ang tagapag-alaga, na alagaan siya ng mabuti.